Maaring makaranas ng kaunting kaguluhan ang mga pag-uusap na ito dahil nalaman ng ating kasamahan na si Trey Ingst mula sa isang opisyal ng rehiyon ng Fox News na ang kipot ng Hormuz ay nasa ganap na kontrol ng Revolusyonaryong Gwardiya at epektibong sarado. Ilang mga sasakyang pandagat ang napilitang bumalik kanina nang subukan nilang tumawid. Dagdag pa ni Trey na paputok ang gwardiya laban sa isang barko bilang bahagi ng ipinatupad na patakaran ng pagsasara na inihayag kagabi. Taliwas ito sa sinabi ni Pangulong Trump tungkol sa kooperasyon ng mga opisyal ng Iran sa kipot. Makikita natin agad kung paano tumaas ang mga merkado at index dahil dito. Pero ang katotohanang sinubukan ng Iran at ng Revolusyonaryong Gwardiya na makialam at muling igit ang kanilang kontrol ay hindi magugustuhan ng Pangulo. Sinabi ng Pangulo na ganito nga ang mangyayari. At para sa atin din, na nanonood lang mula sa labas at hindi naman talaga naiintindihan ng lahat ng mga elementong militar na kasangkot dito, sa totoo lang, nagulat ako na nakakaya nilang kontrolin ang kipot ng Hormuz sa ngayon. Akala ko mas napahina na sila sa militar at hindi na nila magagawa yon. Hindi ko alam kung ikaw, Charlie, pero nakakagulat talaga ito. Talvez now. Hindi naman mahirap magbanta at tulad ng ginawa nila sa kasaysayan ng revolusyon, marami nang ginawa ang Iran at kaya nandito tayo ngayon. Ang tanging dahilan kung bakit sila may kapangyarihan ay dahil handa silang gawin ang lahat para takutin ang mga tao at gawing natatakot ang mga ito na dumaan doon. Pero ano pa ang hindi ko maintindihan ay di ko alam ang pangmatagalang plano nila. Kung ang pangmatagalang plano nila ay subukang kumbinsihin ang mundo na pumabor sa kanila, hindi ko iniisip na gagana yon. Sa totoo lang, ito ay maglalagay ng pressure sa mga bansa na medyo nag-aatubiling makialam na rin. Pero hindi ko iniisip na kakampi sila sa panig nila. Sa tingin ko, ipinakita ng Estados Unidos ang mas mahusay at mas makatarungang kakayahan na panatilihin bukas ang mga daanan ng dagat para sa lahat ng bansa at panatilihin ang malaya at patas na kalakalan. Ginawa ng Iran ang kabaligtaran, kaya hindi ko alam ang pangmatagalang plano nila sa ginagawa nila ngayon. At bakit ito nangyari? Ibig kong sabihin, posibleng nagkaroon din kasabay ng kasunduang ito ng tigil putukan sa Lebanon. Wala akong impormasyong yon, pero posible na yon ang naging dahilan. Posible kayang yon ang sanhi? Dahil tandaan mo na kahapon, sumulat ang presidente sa Truth Social na hindi na bubumbahin ng Israel ang Lebanon. Sinabi niya na ipinagbabawal yon sa kanila ng Estados Unidos ng Amerika. Tama na, 3 tandang padamdam. Salamat, Presidente DJT. Kaya hindi ko alam kung may kinalaman yun doon. Pero isa iyong napakalakas na pahayag na sabihin ng publiko, lalo na para sa Israel. Totoo yun. Pero para bumalik sa isang punto na binanggit mo kanina, Rachel, tungkol sa Iran na kontrolin ang kipot. Mahalaga ito dahil ang Iran, bago ang digmaan, ay hindi pa nagkaroon ng kontrol sa kipot dahil sa dahilang binabanggit ni Charlie. Lahat ng kipot sa planeta ayon sa United Nations Convention on the Law of the Sea ay malaya. Pero nakita natin itong mangyari. Ayon sa opisyal ng panrehiyong intelihensya kay Trey Ingst, sinabing ganap ang kipot ng Hormuz. Ang kontrol ng IRGC at ang epektibong pagsasara ngayon at ang katotohanang nagpaputok sila sa isang barko ay isang antas ng kontrol na hindi pa nagagawa ng Iran noon. Kaya itinutulak nila ang hangganan. Tungkol sa sinabi mo, Charlie, sa pangmatagalang plano, hindi natin alam. Dahil ang Iran ay hindi pa kailanman natalo ng ganito sa militar at ang kakayahan nilang kontrolin ng kipot na yon ay nakasalalay pa. Yan ay isang malaking tanong. Nakasalalay ngayon ang direksyon nito sa mga pag-uusap na dapat nagsimula ngayong weekend sa Pakistan. Sobrang nakagulo ito sa lahat ng bagay. Oo, pati presyo ng langis, mga kaibigan. Makikita natin yan. Sa huli, tungkol talaga doon umiikot ang lahat ng ito. Tungkol ito sa ekonomiya at yun lang ang tanging alas na hawak ng Iran. Para sa 99% ng natitirang bahagi ng mundo, sabik lang talaga sila. Malinaw na maraming isyung pampolitika na nangyayari doon. Pero sa pangkalahatan, ang lahat ng ibang mga bansa
Gusto lang nila ng malusog at masaganang ekonomiya. At ginagagit ng Iran ang kakayahan nila na sirain ito para guluhin ang mga bagay. At kung itutuloy ni Pangulong Trump ito, tinitingnan niya itong malaking tagumpay sa ekonomiya ng Estados Unidos at bahagi ng matagal na niyang agenda, America First. Sige lang. Sige, para sa operasyong Epikong Galit, iminungkahi ni Pangulong Trump na ipagpapatuloy muli ang mga pag-atake sa Iran kung walang kasunduan sa Tehran pagsapit ng Miyerkules. Kasama natin ngayon si Rebecca Castor mula Washington na may pinakabagong balita. Magandang umaga, Rebecca. Rachel, magandang umaga. Kagabi, sinabi ni Pangulong Trump na may magandang balita siya tungkol sa Iran. Sinabi niya na maganda ang takbo ng mga negosasyon at malalaman niya agad kung magkakaroon ng kasunduan sa takdang panahon. Kung hindi, handa ang mga puwersa ng Estados Unidos na kumilos. May sunduan bago Miyerkules. Kapag tapos ng tigil putukan, Palalawigin niyo ba ang tigil putukan? hindi ko alam, siguro hindi. Baka hindi ko palawigin. Pero mapapatuloy ang pagharang. Pero baka hindi ko palawigin. Kaya may blokeo at sa kasamaang pala, kailangan na naman natin maghulog ng mga bomba. Ako ay Oriya. Ang blokayong pandagat sa mga pantalan ng Iran ay napapataas ng pressure sa rehimen na sundin ang mga pulang linya ni Trump. Mula noong Lunes, 21 barko ang napilitang bumalik. Bagsak na halos ang ekonomiya ng Iran. Inanunsyo ng rehimen ang muling pagbubukas ng kipot. Nag-post si Pangulong Trump sa Truth Social na bukas na ang kipot ng Hormuz para sa negosyo. Pero hindi pa siya handang pauwiin ang hukbong dagat. Kakaanunsyo lang ng Iran na ang kipot ng Hormuz ay ganap ng bukas at handa para sa negosyo at malayang pagdaan. Pero mananatiling ganap na ipinatutupad ang blokeyong pandagat laban sa Iran hanggang sa ang ating transaksyon sa Iran ay 100% tapos at lubos na napirmahan. Kaya't natatangkang kontrolin muli ng sandatang lakas ng Iran ang kipot hanggat hindi pinapayagan ng mga Alequimerida ang kalayaan sa paglalayag ng mga barkong papunta sa Iran. Mainam na subaybayan ito ngayon dahil sinabi ni Trump kahapon sa mga reporter na tinanggap ng Iran ang lahat tulad ng pagsuspinde ng programang nuklear, pagsuko ng pinayamang uranium at pagtigil sa pagpupundo sa Hamas at Hezbollah. Charlie, Rachel at Griff, nasa inyo na. Sige, Rebecca Castro. Salamat! Salamat, Rebecca! Kaya may ilang magkasalungat na palatandaan dahil nakakakita tayo ng mga ulat na ang ilang barko ay maaring bumabalik dahil nagpapadala ang mga Iranian ng mga mensahe na nagsasabing hindi bukas ang kipot. Kung nakikialam sila sa napagkasunduan tulad ng sabi ni Pangulong Trump, mas mainam na mag-ingat sila kapag sinusubukan nilang manipulahin o lokohin ang iba. Sinabi ni Pangulong Trump na may mga tawag siyang natanggap mula sa mga miyembro ng NATO. At sinabi niya, pasensya na, medyo huli na ito. Kulang na nga, huli pa. Panurin, pakinggan mo ito. At ngayon naayos na ang mga problema, halos ayos na ang sitwasyon. Nakakuha ako ng tawag mula sa NATO na nagtatanong kung gusto namin ng tulong. Salamat, NATO! Sinabi ko noon na gusto ko ng tulong 2 buwan na ang nakalipas. Pero ngayon, ayoko na talaga ng tulong ninyo. Wala naman talaga silang naitulong. Oo, kailangan namin sila noon. Pero sa totoo lang, hindi naman talaga namin sila kinailangan. Sila ang may kailangan sa amin. Sobrang kailangan nila kami. Alam mo, bilang isang politiko, mahirap paniwalaan, alam ko. Pagkatapos kong manalo, may lumapit at nagsabing nais magbigay ng malaking ambag sa kampanya ko. Sinabi ko, pakinggan mo, hindi na binibilang ang mga ambag sa kampanya matapos akong manalo. Sige, hindi na binibilang. Iyan ang pinaka-best. Kaya totoo. Oo, sigurado siyang naiintindihan yon. Tingnan mo, nasasaksiyan natin ang isang napakalaki at talagang makabuluhang muling pag-aayos. Sa tingin ko, may kaugnayan ito sa NATO. Kasama ang NATO dito. Ano ang magiging kinabukasan ng NATO? Sa tingin ko, bago pa magsimula ang digmaang ito, maraming tao ang nag-iisip kahit ano pa ang mangyari, kahit pa magtagumpay si Trump, kung susuportahan niya sila at sasabihin, bigyan niyo kami ng mas maraming pera, may utang kayo sa amin, magbayad kayo ng mas malaki.
Dati, iniisip natin kailangan ng NATO, pero pagkatapos, hindi lang si Pangulong Trump, kundi marami ang nagtatanong, kailangan pa ba natin ang NATO? At tiyak na nariyan si Pangulong Trump. Kung magtagumpay si Pangulong Trump sa sinusubukan niyang gawin sa Iran nitong nakaraang 1 o 2 buwan, malaki ang magiging benepisyo ng Estados Unidos dito. Pero walang duda, ang pinakamalalaking makikinabang ay ang Europa at kung titingnan pa sa silangan, mga mahahalagang bansa tulad ng China, Hapon at Korea. At kung magawa niya yon, makakagawa siya ng isang bagay na hindi nagawa ng NATO at lubos na makikinabang ang NATO dito. At medyo nakakatuwa na hindi man lang sila kumilos para tumulong. Siyempre, palagi nating naririnig na kapag isa sa kanila, kapag isa sa mga bansang ito ay may problema, tiyak na inaasahan na ang mga nagbabayad ng buwis sa Amerika. Sila ang mag-i-intervene at tutulong sa kanila. Ang Ukraine ang perpektong halimbawa. Oo, hindi ba kasali ang Ukraine? Marami ang gustong mapasali ang Ukraine at nagbigay ng senyales ang gobyerno ni Biden na pwede silang sumali sa NATO. Nangyari ang sitwasyong iyon sa NATO at Russia, kaya nakaramdam ng banta ang Europa at napilitan tayong gumastos ng malaking pera. Patuloy pa rin tayong gumagastos dahil dito. Kaya, yon ay isang digmaan na talagang mas gugustuhin kung hindi tayo nasangkot. At ito ay ayon sa utos nila. Ano ang maaaring mangyari sa hinarap kung mawala o mawala ng saysay ang NATO? Tandaan mo na tinawag ni Pangulong Trump ang NATO na isang papel na tigre. Malaki ang epekto ng mga salitang ito dahil wala naman silang ginawa mula dekada 90 sa Bosnia at Kosovo. At sa huli, ang pangunahing prinsipyo ng NATO ayon sa pagkakaintindi ng mga tao ay ang Artikulo 5. Ang pag-atake sa isa ay pag-atake sa lahat. At hindi sila nagpakita. Sanay na silang mag-relax ng ilang dekada, umaasa sa ideya na kung sakaling lumala ang sitwasyon sa NATO, ang mga Amerikano ang bahala at hindi na kami kailangang tumulong. Ang kinabukasan ay nakasalalay sa magandang relasyon ng Pangulo kay Kalihim General ng NATO na si Ruti, kaya may pag-asa pang mareporma ito. Sa totoo lang, kung walang seryosong pagbabago o bagong pakakumula sa NATO, hindi ko alam kung anong kinabukasan ang naghihintay sa kanila. Iyon ang pag-asa nila.